Alam mo, that's very un-Filipino, ano? Kasi tayo, Ano yun? Anong very un-Filipino? Tarantado. Ang very un-Filipino yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte. That's very un-Filipino. We have our courts here. Pinadala natin siya sa ibang bansa for trial. Putangin na nyo yan ang very un-Filipino. Ang very un-Filipino, mga boss, yung pera ng taong bayan ninanakaw mo, that's very un-Filipino. Ang un-Filipino is people are requesting for accountability and for a drug test, hindi mo ginagawa because that is not included doon sa public offices, public trust. Yan ang un-Filipino. Mga hayop kayo. magkaaway man yung magkapatid, di ba, nalilimit yung usapan within the confines of Hindi ba nililimit yung usapan within the confines of home? Hindi ka nakinig kay Aimee. Ping Lacson, hindi ka nakinig kay Aimee. Ang sabi ni Aimee, bata pa kami, sinasabihan ko na yan. Ang tatay ko, sinasabihan ko na. Kinonfine na nga nila. Aimee Marcos is 69 years old now. 69 na siya. Ping Lacson. So ang tagal, for 69 years, itinago nila yan. Itinago niya yan. Sa sarili nilang tahanan, itinago nila yan. Alam nila na adik si Bongbong, bata pa, itinago nila yan. So nilimit nila yung usapan within the confines of a home for 69 fucking years. Anong sinasabi mo? Kaya nga nilabas na to ni Aimee because nakikita na ni Aimee ang dami nang nadadamay, ang dami nang namatay, ang gulo-gulo na ng Pilipinas dahil wala na sa katinuan yung kapatid niya at di umano yung kapatid daw niya dinodroga ng mga nasa paligid niya. Oh, hindi ba? Anong sinasabi mong pag-usapan within the confines of a home? At 69 years old, sinasabi na nga ni Aimee na I've been addressing this with him before. Pag sinusukol ko siya, magbabago na ako. Magbabago na ako. Pinaasawa ko pa nga si Lisa sa kanya para tumino siya. So ina-address nila to noon pa, kaya lang wala talaga, Ping. Sinasabi mong within the confines of a home, tatanga-tanga ka. Hindi ka nakikinig dun sa sinabi ng tao, tapos nagre-react ka. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakamalupit, humahagupit na walang kwentang vlogger sa balat ng YouTube. Ang pinakakupal sa lahat ng kupal, ang pinakaurat sa lahat ng urat, at ang pinaka-fake news sa lahat ng fake news. Boss D at your service, Boss Dada TV. Another day, panibagong araw. Panibagong araw, panibagong uratan session. Sensya na, hindi tayo masyadong nakapag-vlog lately. Kasi nagkita kami ni paring bossing Ray Dino ng LA. Nakita kami kagabi. Kaya hindi ako nakapag-vlog kagabi. Wala kayo tuloy pinanood kaninang maga. Kaya sisihin nyo si paring Ray Dino ng Los Angeles, California. At as usual, salamat na marami, bossing Ray Dino. Nagbiyahe ka pa ng 16 na oras dire-diretso. Para lang makita ako. Salamat. Syempre yung aking mga LA Dodgers merchandise and yung aking mga Los Angeles Lakers merchandise ay maagang napasa kamay natin. Maraming salamat. Salamat kayo, bossing. Mabuhay ka. Yan yung mga original na mga banateros talaga yan. Nagsisimula pa lang tayo. Nandiyan na yung mga yan. Hanggang ngayon. Sabi ko sa kanya kahapon, pag dumating ka ng airport, sabihin mo I love BBM. Ha? Kasi baka hindi ka papasukin sa Pilipinas kapag sinabi mong BBM resign. Sabi daw niya I love BBM. Ayun, pinapila daw siya dun sa mahaba. Pati mga taga-airport, galit na kay BBM, Hype na yan. Hindi ka naman magagalit. Putragis yan. Nagkaletse-letse ng Pilipinas. Kaya naman pala, pagkarami-raming droga sa Pilipinas, di umano, sabi ni Aimee Marcos, tangina, sagad-sagad palang kaadika ng Judas na ito. Ingat kayo. Pag nakakita daw ng pulbos niya, singhot na singhot yan. Nako po, maraming salamat sa lahat ng mga nagpapatnubay sa ating programa araw-araw. Vox Populi, Boses ng Bayan.
ang Boss Dada 2.0. Nandyan po sa inyong screen. Diyan sa may taas, ayan, Boss Dada 2.0. Subscribe po kayo sa channel na yan dahil nag-upload na po tayo ng mga videos dyan. At Vox Populi, napapanood at mapapanood dyan tuwing Sabado alas 6 ng gabi hanggang alas 8. Kasi nung nandun tayo sa may rally noon nakaraan, dami nagre-reklamo. Ano ba naman yan? Nawala na yung Banateros, yun nga lang ang pinapanood namin. Okay, sabi ko, babayaan nyo na yung Banateros na yan. Mga loko-loko yan eh. Hindi, babalik yan. Naka-season break ang Banateros sa SMNI yung Monday to Friday. For now, doon muna tayo sa Vox Populi. Vox Populi dyan sa may... dyan sa SMNI. Oo, tuwing 6 o'clock at alas 8 hanggang alas 8 tuwing Sabado yan. Oo, syempre mainit lagi dyan. Abangan ninyo sa Sabado may malupit na naman kaming guest. Kamusta naman kayo? Ano, marami bang nagagalit? Marami bang nagsasabi na ano ba? Siya pa din ang presidente natin. Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang kayo. Huwag kayong masyadong nagmamadali. Oo, sabi nga nila, ang isang prutas, kahit gaano yan kasarap, kapag kayan ay minadali mo, o kapag kayan ay pinahinog mo ng pilit, hindi yan kasing sarap nung normal na nahihinog. Huwag nating questionin. Huwag nating questionin mga bossing yung kapangyarihan, wisdom ng langit. Dahil ang langit na po ang nagpapakita sa atin ng lahat ng mga milagro na itinatago nila, mismong langit na ang nagpapakita. So, naniniwala tayo na merong kamay ang Panginoon dito. Kaya sabi nga nila, madalas ang Panginoon ay nalilate, pero hindi kanya iniiwan. Maaaring hindi agad-agad, maaaring medyo matagal, pero ang hustisya dumarating yan. Kaya wag nating mamadaliin. O wag kayong nawawala ng pag-asa. Marami kasi sa ngayon yung nagsasabi na ano ba naman yan? Ang dami ng mga revelasyon, ang dami ng mga ganito, mga ganyan. Bakit hindi pa rin natatanggal sa posisyon yan? Kalma. Alam ninyo mga bossing, sa dami ng ninakaw nila sa atin, trilyon-trilyon ang pinag-uusapan natin dito. Trilyong piso ang ninakaw nila sa atin. O sa dami niyan, madami pa silang mga pera na pinapaikot. Madami pa silang mga pera na ginagamit pambayad sa mga troll, pambayad sa mga ahensya ng gobyerno, pambayad dun sa mga law enforcers. Marami pa, kaya mauubos din yan. Darating din ang pagkakataon panahon, mauubos din niya. Kailan pa, Boss Dada, kapag lugmok na ang Pilipino? Sabi ko nga sa inyo, ano man ang mangyari, basta sa bandang dulo, tayo ang mananalo. Ganun talaga. Someone has to sacrifice. At ang nagsasakripisyo, alam nyo kung sino tayo. Somehow, someone needs to sacrifice something in order for us to win sa better cause natin. Yung kausa, yun ang importante. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Yung tinatamad kayong mag-like, mag-share. Tinatamad kayong mag-comment, mag-subscribe, manood. Huwag kayong tamarin. Kasi kapag tinamad kayo, ito tatandaan nyo ha. Kapag kayo tinamad, yang mga kawatan sa Pilipinas, yang pamilya ng mga sabog na yan, yang mga addict na mga yan na mga nasa gobyerno, hindi napapagod dyan sa pagnanakaw at pang-aabuso sa inyo. Kaya kapag napagod kayo, nanalo sila. Kailangan meron tayong perseverance. Meron tayo kailangan consistent na sama-samang pagsigaw. Alam ninyo, si Marcos Sr., naging presidente yan ng mahigit 20 taon. Rome was not built in a week. Oh, ano yan? It takes time, mga bossing. It takes time. It takes courage. It takes perseverance.
takes consistency para manalo tayo sa laban. Hindi yan nakukuha ng bigla-biglaan lang. Ang dami ninakaw ng mga yan in the history of the Philippines. Yung mga hudas na yan ang pinakamaraming ninakaw. Minaster nila, kumbaga lahat ng mga corruption simula nung panahon ni Marcos Sr. hanggang nung panahon ni Pinoy, ginawan nila yan hinybrid nila yan, kumbaga para silang mga scientist sa laboratorio na pinagsama-sama nila yung mga kemikal. Oo, para mabuo itong kanilang matinding skandal. Yung pinakamalaking money heist sa history ng mabayang Pilipinas. Oh, it took them decades to put it in place. Ano yan, matagal nilang pinagplanuhan yan kung paano tayo i-scamin. Kaya hindi pa nauubos yung kanilang mga alibay. Hindi pa nauubos yung kanilang kumbaga tricks under their sleeves. Hindi pa nauubos. May pera pa sila. Oo, pero dahil nga bukas na ang mga mata natin, dahil katulong natin ang langit, isa-isang ine-expose sa atin, nagiging aware tayo, and us being aware, para tayong alam mo yun yung, di ba, nanakawang ka ng magnanakaw sa gabi. O hindi ba? Pag tulog na tulog kang ganyan, doon ka nila nanakawan ng bonggang-bongga. Pero dahil mulat ka, dahil gising ka, dahil nagbabantay tayo, yung mga magnanakaw na yan, hindi na makakapagnakaw. Sa dami ng kanilang sinusuportahan, sa dami ng kanilang binabayaran at sa dami ng ng kanilang mine-maintain, lahat ng mga ninakaw nila na yan, unti-unti mauubos din yan. At pag naubos yan, wala na, isa-isa nang magkakagatan ng mga buwaka ng inang mga yan. Kaya huwag kayong mapapagod, huwag kayong matatakot. Huwag kayong magsasawa, bagamat nakakainis dahil sila pa din ang mga nasa kapangyarihan. Hindi na nila tayo malilinlang. Kahit anong paikot nila sa sitwasyon, kahit anong bayaran nila, kahit yung media magpropaganda sa kanila, hindi na nila tayo maloloko. Bukas na, mulat na ang mga mata natin at lahat ng mga scam nila nakikita na natin. Katulong ng langit mga bossing, soon, kapit lang. Ganyan naman eh. Diba? Ganyan naman. Di nyo ba napapansin? Di nyo ba napapansin na kahit na anong tago nila, kahit na anong circus ang gawin nila, tumbling ang gawin nila, hindi na nila maitago ang skandalo nila at sila na mismo ang pumapatay sa mga sarili nila. Magkakaroon yan ng natural na kamatayan. Lahat yung mga yan, natural na kamatayan ang aabuti ng mga yan sa kamay ng isa't isa. Silang mga demonyo at mga satanas, mga hudas sa Pilipinas, sila mismo ang maglalasunan. Tingnan ninyo. Kalma lang, relax. Kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mapagod. Hindi napapagod ang satanas sa paggawa ng masama. Kaya kung mapapagod kayo at magsasawa, unang-una sa lahat, etong satanas na si Bongbong, kayo rin naman ang may kasalanang kumbat nandiyan yan. Tiisin natin, labanan natin sila. In what way? Labanan natin sila, hindi lalabanan ng gobyerno. Hindi tatalikod sa gobyerno. O lalabanan natin sila, i-expose natin lahat ng kabulastugan nila at tatanggalin sila natural dyan sa gobyerno. Kalma. Kalma lang mga bossing. Huwag kayong masyadong mainip. Kasi madami nagsasabi sa akin, yun ba yan, nakakatamad na. Meron ako mga kaibigan, nagme-message sa akin. Hindi ito mga politikal itong mga tao na ito. Hindi sila, matagal na akong nagpupolitika, never nag-comment itong mga to sa akin, never itong, palagay ko nga, hinaid ako ng mga to dahil toxic talaga ako eh. Pag nag-post ako sa social media, sunod-sunod talaga, putang ina niyan, walang pakundangan. Sabi ko nga sa inyo, congratulations sa atin. At in 2 weeks, in 2 weeks time, nagkaroon tayo ng engagement na close to 10 million engagement and 60 million views. Maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Oo, hindi yan hindi kailangan nating pakalatin. Kailangan natin talaga ang isa't isa para malaman nung ibang mga hindi pa nakakapagdesisyon, gulong-gulo, mahilig sa ibang mga bagay, kailangan ma-involve sila sa lahat ng nangyayari sa bayan. Malapit ng eleksyon. Malapit ng eleksyon, 119 million ang mga Pilipino.
119 million ang mga Pilipino, mga bossing. Pinakamalaking boto na nakuha ng Pilipino ng isang politiko, si Inday Sara, 32 million. So ilang milyon yung deficit natin? Ilang milyon pa yung hindi interesado? Oo, yaan ang gusto nating makuha, yung mga hindi interesado na apektado sa mga kakademonyohan netong mga nasa gobyerno. Kaya mag-like, mag-share kayo. Importante, huwag kayo mapapagod. Oo, ano ba naman yan? Paulit-ulit na lang tayo, sigaw ng sigaw. Anong gusto mo? Tatahimik tayo. Tapos hindi sila nagpapahinga. Nanakawan ka ng nanakawan. Yun na nga lang kaya nating gawin. Magreklamo. Ikukulong pa nga tayo. Mantakin mo pagka nanawagan ka ng Marcos resign, gusto nila makulong ka. Putang ina niyan. Iba po ang ibig sabihin ng dissent at saka ng yung ano ba yung sinasabi nila? Sedition. Iba ang dissent at sedition. Ihanapin natin. I-type natin dito dissent versus sedition. Ayan dissent versus sedition. Ang dissent po ay is expressing disagreement, criticism or opposition to the government policies, leaders or ideas. Dissent po 'yan. It is legal in democratic societies. Bakit? Hindi ba tayo demokratiko? Di ba may eleksyon tayo? Di ba? Hindi naman tayo komunismo. Demokratiko tayo. Ang dissent is protected by free speech and freedom of expression. Can include protests, criticism, activism, and debates. As long as you do not call for violence, as long as you do not call for violence or overthrow the government, it remains dissent. So pwede kang magreklamo. Pwede kang magsabi, umalis ka na dyan. Basta hindi ka nagre-result to violence, hindi ka nag-aarmas. Hindi ka nananakit, ikaw ay sumisigaw, ikaw ay nagsasabi lang ng iyong disappointment, disagreement, kritisismo, you're expressing it, that's dissent and it's legal. Halimbawa, hindi ako sang-ayon sa policies ng gobyerno. We demand transparency and accountability. Anong tawag dyan? Ano ba yan? Seditious ba yan? Hindi. Ito Ito ang seditious. Ito ang sedisyon. Seditious or sedition refers to acts of speech that incite people to rebel, overthrow, or use force against the government. Use force. Anong use force? Kita nyo naman, nagdadasal lang ang tao. People are just gathering, people are just shouting their dissent. Nilalabas lang nila yung kanilang sama ng loob. Anong seditious doon? Hindi naman natin, we're not rebelling. Hindi natin sinasabi na tumalikod tayo, labanan natin yung gobyerno, mag-armas tayo at makipagbarilan tayo sa kanila. Walang ganon. Overthrow. Lalong walang overthrow. Kasi kung may nag-overthrow, dalawang araw yung rally, siya pa din naman yung presidente. Hindi ba? Lalo na yung use force against the government. Wala naman tayong puwersa ang ginagawa. Yung puwersa lang na pinakikita natin is yung dami natin. People power. Yun lang yung puwersa na pinakikita natin. Illegal in most countries includes actions and words that stir up rebellion, encourage people to rise up violently, undermine the government's authority through unlawful means. Anong unlawful sa ginagawa natin? Binubugbog ba natin mga pulis? Tinatadyakan ba natin? Di ba hindi naman? Focus is on incitement, not just criticism. Hindi na nagki-criticize, nag-i-incite na, nag-aaya na malabanan ng pamahalaan. Yun ang masama. Yung pag sinabi mong resign bongbong, sa tingin ninyo, ano yun? Seditious yun? Hindi ba? Ang resignation kasi, voluntary yan. So, sinasabihan mo lang siya na I'm not happy anymore, you are fired. We the Republic of the Philippines are firing you. So, lumayas ka na sa pwesto mo. Nasa sa kanya naman yun kung gusto niya o hindi. Makapalang mukha niyan hanggang ngayon nga sila pa rin hindi ba alam mo yung ibig ko sabihin? So, anong seditious sa ginagawa natin?
Example nito inciting people to rise and use force against the government and organizing movement to disrupt government operations through violence and unlawful acts. So in aspect, ang dissent is legal. Ang dissent is legal. Ang dissent is criticism or opposition. Does it involve violence? No. Hindi tayo nag-invoke ng violence. Protected by free speech? Yes. Hindi ba? Yung dissent is ibig sabihin niyan disagreeing. So pag nag-disagree ka dito, rebelde ka na? Hindi. Itong sedition is steering rebellion. Ayan yun na yun, yung pagkakaiba nun. Kayo talaga mga bobo. Tong DILG secretary natin tanga. Dapat talaga yung mga kinukuha mo sa ganyang mga posisyon, dapat mga abogado kaya lang ganun din. Kahit sinong abogado ilagay mo dyan, daming abogadong tanga katulad ni Claire Castro abogadong boba yun Hudas na yan. Sige na, magsimula tayo ng bali-balita at reaksyonan natin ang lahat ng mga nakikita natin mga balita rito. Nako po, di ba? Dito lang yan sa ating channel kung saan napakadaldal ng vlogger. Samantalahin yan kasi hindi pa habang hindi pa tayo kinakasuhan ng sedition. Pag kinasuhan na tayo ng sedition, tahimik na tayo, wala na kayong madaldal na vlogger na maririnig sa YouTube. I-like ninyo at i-share ito para maurat ang mga buwaka ng inang mga yan. Kailangan lahat ng mga hudas na yan ma-visit sa atin para baka sakali atakin sa puso yung mga hayop na yan. Mamatay yung mga yan ngayon din, diyan saya. Mabuwasan naman ang mga satanas sa Pilipinas. So ito, pakinggan natin itong balitang ito. Pasok! Ang inakusahan ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na nagdodroga raw. Welta ng palasyo, walang basihan at kwentong walang kwenta ang mga paratang ng senadora. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Mismong ang super ate na si Senator Amy Marcos ang naglaglag sa kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pati ang first family, dinamay ni Amy. That's first-hand experience. That is being an eyewitness. And sabi ko nga sa inyo, sinabi din naman niya, since we were young, ganito na yung trabaho niya. Tamad talaga yan. Bugok talaga yan. Sabi nga ni Claire Castro, 'di ba? Napatunayan na hindi nagdadrag siya 2021, meron ng drug test yan. Ulul! Matagal na akong buhay sa mundo. Marami akong mga kaibigan pumupunta sa rekto. Ng kanilang mga drug test, nagpapadoktor ng kanilang mga drug test doon. Tumigil kayo, napepeki yan. Napepeke yan. Yung diploma nga ni Bongbong, di umano peke Yan pa kaya. Ulul. Tsaka kung talagang hindi adik yan, napakasimple lang mga bossing. Araw-araw kung gusto ninyo, maya, ubusan tayo ng buhok sa katawan. Putangin na magpa-drug test tayo. Kung talagang ikaw kumpiyansa ka sa sarili mo, it's not about dignifying this and dignifying that. Hindi yun. It is proving to the people that you are clean. Hindi ba? Every time that you are dodging or hiniiwasan mo etong issue na itong pagpapadrug test, every time na inaano mo yan, na iniiwasan mo yan, mas lalo mo lang kino-confirm na talagang putang ina-addict ka.
Oo, maluloko nyo yung ibang bansa? Maluloko nyo ba yung ibang bansa, mga bossing? Ha? Na alam ng ibang bansa ngayon, kapatid mismo ang nagsabi, adik yung kapatid ko. Yung presidente ng Pilipinas, presidente na bumabatak pa. O imagine, sinong gagong presidente sa ibang bansa, world leader, ang gustong ma-associate sa isang adik na leader? Siyempre makikita nila, putang ina, kaya naman pala binabaha kayo. Kaya naman putang ina, ang baho-baho ng bansa ninyo. Kaya naman pala, pag pumupunta kami dyan, puta, dadalawa yung window na umaandar dyan sa immigration, yung haba-haba ng pila. Yan nga yung reklamo ni Ray Dino eh. Yan ang reklamo ni Ray Dino. Mantakin mo daw dyan sa airport, paglapag mo, dyan sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 yata yan eh. Dyan sa Terminal 1, imaginein mo, mga bossing ha, 2 window lang daw yung gumagana sa Philippine passport at dun sa international passport, 2 window lang din. Ang ina niyan, saan ka naman makakita ng ganyan? Gusto nyo maraming pumasok sa Pilipinas na mga turista tapos 2 window ang nakabukas? Hayop kayo. Tangina, pagpasok pa lang dito, worst experience na kagad eh. So, doon mo makikita na putya, kaya naman pala bulok na bulok itong bansa na ito, magnanakaw na. Mga adik pa yung namumuno sa gobyerno nila. Nakakahiya't nakakadiri yan. Do you expect investors to invest in a government being being led by a drug addict? Ang ina niyan. Kailangan pa ba? Sabi ko nga eh. Ako ha, dito pa lang sa mga sinabi ni Amy Marcos dito, hindi na kailangan ni Bongbong Marcos talaga magpa-drug test eh. Sinabi pa lang ni Amy na to, maniniwala na tayo, adik talaga tong Judas na ito eh. Pero syempre, sa kapanatagan ng taong bayan, kung ikaw mismo nga sa sarili mo, sabi ko nga eh, ako hindi ko nahihilingin magpa-drug test yan si Bongbong Marcos kasi alam ko adik. Makikita mo naman sa itsura eh, makikita mo sa kahit bagong ligo, mukhang putang ina, mukhang amoy tae eh. Ganyan yung mga adik eh. Hindi na nila nalagaan sarili at magsipilyo, hindi na nagagawa ng mga hayop na yan. Oo, laging puyat, mga amoy alak. Nagsama-sama ng amoy niya, bad breath, gingivitis, palak, tartar. Tapos yung sinisinghot pa nilang baho sa bunganga niyan. Ang ina-imaginein mo kung anong klaseng baho ang lumalabas sa mga katawan ng mga hayop na yan kahit na anong spray mo ng pabango. Mga ganyan itsura. Tingnan ninyo. Tangina, siya lang ang ganyang kayamang, ganyan ang itsura. Konti na lang, kamukha niya na si Torre sa kalagkitan eh. Diba? Putangin na yan. Itong Judas na yan, itong sinabi ni Amy Marcos, prueba na yan. Kaya nga sabi ko, tatanga-tanga na lang yung mga nagtatanggol dyan. Ang sabi nila, mas gusto na namin yung adik. Putangin na yan. Gago. Pugin ang ina nyo. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi nyo pwedeng sabihin yan na di bali ng adik. Kung di bali ng adik, basta wag lang si Inday Sara mamuno. Putragis, kaya nyo ayaw si Inday Sara kasi yung adik na bobola-bola nyo. Yung adik, hindi kayo, basta kakampi nyo siya, basta sinusuportahan nyo yung bisyo niya. Ito, totoo to ah. Ang isang adik, hindi kayo mag-aaway niyan sa isang bagay. Suportahan nyo yung kaadikan niya. Lahat nung trip niya, suportahan nyo. Hindi kayo aawayin yan. Pero subukan mo ang isang adik, sabihin mo, mali ang ginagawa mo. Hoy, ba't ninakaw mo yung pera ko? Hoy, bakit mo ginanito yung Bakit ganito, ganyan? Pag sinubukan mong mag-oppose ka sa isang adik, putyang inatinan mo, sasaksaking ka niyan. Papatayin ka niyan. Oo, talagang hahayupin ka niyan. Pag-iinitan ka niyan. Kasi wala nga sa matinong isip yan eh. Ngayon, etong mga makakaliwa, etong mga dilawan tae, pinklawan ng mga gunggong. Kasi under Bongbong Marcos's administration, bumalik ang NPA. Bumalik ang mga komunista, bumalik ang mga durugista. So kung ako nakikinabang mula dito sa mga pagbalik ng mga satanas sa Pilipinas, mas gugustuhin ko na si Marcos. Ayaw ko kay Inday. Bakit? Uubusin ni Inday ang mga komunista. Walang korupsyon. Tapos uubusin ang lahat ng mga adik. Kung ako komunista ako, gusto ko si Inday. Di na. Okay lang sa akin ang okay lang sa akin ang adik na presidente kasi nga susuportahan mo yung adik na presidente para magkaroon ka rin ng peace of mind. So merong peace of mind dito mga komunista sa Pilipinas, may peace of mind yung mga adik sa Pilipinas, yung mga drug pusher, user, at saka yung mga drug lord sa Pilipinas, mga kurakot sa Pilipinas, may peace of mind sila. Bakit? Kaparehas nila eh.
pare-pare silang trip. Pare-pare sila ng amats. O kaya ganun ang gusto nilang mangyari. So, mananawagan tayo ng drug test kay Bongbong. Hindi magpapadrug test. Alam niya, for a fact, addict siya eh. Yung asawa niya magpapadrug test, di siya magpapadrug test. Di naman siya binoto ng taong bayan. Si public offices, public trust, di naman siya kasali doon. Yung mga anak niya, isa lang naman yung hinalal ng taong bayan. Yung Sandro Marcos lang naman, yung dalawa naman, walang pakialam. Kahit nga mag-big T yung mami niya, wala tayong pakialam doon eh. Ay, ibig ko sabihin, etong mga to, mga bossing, ano na yan, tanggap na nila yung mga isa't isa. Kumbaga, sinusuportahan nila yung isa't isa because they want the Philippines to be like this. Itong mga oligarko, they want the Philippines to become the lowest para ma-manipulate nila yung mga tao. Gusto nilang mga mayayaman na yan, mga bilyonaryo na yan, na yung mga Pilipino mangdukha at saka mga Indio. Ganyan ang ginawa sa atin ng mga Espanyol, natatandaan ninyo. If you refer to your history books, ganyan ang ginawa sa atin ng mga Espanyol. Hindi pumapayag ang mga Espanyol na magkaroon ng edukasyon ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino, kailangan dito lang kayo. Ang mga Espanyol, kailangan dito, hindi kayo dapat nakikihalubilo sa amin. Kayo dapat ganito lang, mga magsasaka lang kayo, mga mahihirap lang kayo, hampas lupa, mga hardinero lang namin kayo, mga tigawalis lang namin kayo, tagasilbi namin kayo ng mga pagkain, hanggang dyan lang kayo. Ganyan din sa Africa. O, di ba sabi ko nga sa inyo, sa Africa lahat ng yaman nandiyan dyan. Langis, diamante, ginto nandiyan dyan. Pero tingnan mo, ang ginagawa ng European nation sa mga Aprikano, ayan, pinapanatili nilang mahirap ang mga yan. Bakit? O for them to manipulate, for them to monopolize yung pagkuha ng mga resources nila. O, di ba? O ganyan din sa Pilipinas. Pinapanatili tayong mga hampas lupa, mahihirap magsasaka ng mga ito. O dahil gusto nila, we can easily get manipulated pagdating ng eleksyon. Bigyan lang tayong 1.5, boboto na natin buong angkan nila. O, para yung kanilang personal interest, mai-advance nila by means of what? Money. Because kung gutom ka, may pera, at saka pagkain, parang ginagawa tayong aso ng mga yan eh. Tingnan mo yung aso. Kung sino yung nagpapakain sa kanya, yun ang amo niya. Ganun ang ginagawa nila sa atin. Gusto nyo ganyan? Tangina kung gusto nyo ganyan, tama yan. Oo, wag tayong magalit kung gusto nyo ng ganyan. Pero kung ayaw nyo na ng ganyan, and we are talking about the future of our next generation, so ba dapat hindi natin pinapayagan yan, ha? Kaya wag kayong magsasawa, manood, makinig, magsumigaw, magalit kayo, gamitin nyo yung social media ninyo. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Ayan. Bumanat naman dyan ng Malacanang. Hindi raw tatablan niyan si PBBM. Lalo Bumanat ang Malacanang, hindi daw tatablan si BBM. Hindi talaga tatablan yan. Sabi ko sa inyo, putang na yung mga adik, matitigas ang mukha niyan. Kahit hiyain mo yan, walang pakialam yan. Ang importante dyan, yung bisyo niya. Oo, kasi nga, na siya, addict na nga eh. Wala nang wala nang pamilya yan. Wala nang kamag-anak yan. Ang pamilya niyan, yung mga kajaming niya. Yung kaparehas niya ng trip, yun ang mga mahal niyan. So, anong sinabi? Wala daw yan. Hindi daw yan tatalab sa presidente. O, mantakin mo yan. Antindi na nito, hindi yan tumatalab sa kanya. Wala yung pakialam anong isipin ng kapitbahay. Wala yung pakialam anong isipin nilo. Kasi nga, ang importante sa kanya, yung bisyo lang niya. Yun lang ang mahal niya. Mahal niya kayong mga Pilipino? Hindi. Putang ina nyo, sino ba kayo? Sinakripisyo nga niya lahat ng mga nakadikit sa kanya dahil sa kaadikan niya eh. Tapos, ine-expect ninyo na, na ipaprioritize kayo ng ulol na yan? Wala yan. O, kaya nga sabi ko, tinan mo, hindi daw niya iniinda. O, anong gagawin natin? Mananahimik tayo? Hindi. Hindi, sinasabi mo lang na hindi mo iniinda yan. Pero maniwala kayo sa hindi. Matindi na ang psychological effect sa kanila ng mga nakikita nila sa social media. Psychological effect ng mga naririnig nila sa mga taong bayan. Sa mga balita, na pag nakikita nila yung galit ng tao, yung every time na nagsasama yung mga tao at sumisigaw, ini-expose yung kanilang kahayupan. Oo, napipressure yung mga yan. And malay mo, suminghot ng 1 kilo yan, isang largahan, ma-overdose yan, di ba?
Sabi ko nga sa inyo, iba maglaro ang langit, iba ang Panginoon kapag gumalaw. Yung sinasabi ni Aimee na microdosing, baka mamaya niya may mahalong bubog sa masinghot ng mga yan. O, tapos pumutok ang ugat sa mga mata niyan, sa mga utak niyan. O, tingnan ninyo, antayin nyo lang. O, so habang hindi sila nasasaktan at sinasabi nilang hindi sila apektado, hindi tayo hihinto. Di naman pala kayo apektado eh. Di ba? Bakit nyo sasabihin na seditious yung ginagawa namin? Kayo na nagsasabi, walang epekto yung ginagawa namin sa inyo. O, di pabayaan nyo kami magsalita. Pabayaan nyo kaming magalit ng magalit. Hindi naman pala effective sa inyo eh. Di ba? O, Malacanang na ang nagsabi na walang epekto lahat ng ito. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga ine-expose natin, walang epekto sa kanila. O, bakit magsasampa ng kaso ng sedition sa mga nagpaparesign sa kanya? Tangina nyo talaga, hindi kayo nag-uusap-usap eh, ha? At wala raw kredibilidad ang mga paratang ni Aimee. Paanong walang Sige. Bigat ang aligasyon ni Senator Aimee. Walang basihan. Hindi daw mabigat. Walang basihan. Paanong walang basihan? Bata pa nga lang daw sila, sabog na yan. Maliliit pa lang daw sila, mga ano pa lang daw sila. Teenager pa lang daw sila, gawain niya na yan. Maaaring sa inyo, walang basihan yan. Maaaring sa inyo, walang ano yan, walang dating yan. Siyempre, sino ba naman ang aamin sa kanyang kasalanan? Wala. Pero tandaan ninyo, a nation cannot live on its own. Oo, maybe we have lalong-lalo na ngayon, we really cannot live on our own or in our own way. We have money, but we are not utilizing it. Sila lang ang nag-utilize ng pera. Sila lang ang kumukuha ng pera. Okay lang sana kung internal, itong Pilipinas, kaya nating mabuhay, self-sufficient tayo, hindi. Umaasa tayo sa tulong ng ibang bansa. Umaasa tayo sa ekonomiya ng ibang bansa. Imagine mo if ibang bansa ako tapos gusto mo maipag-partner sa akin, makikipag-partner ako sa'yo, ganyan ka. Sinabi ng kapatid mo, adik ka, tapos di ka nagpapadrug test. Hindi mo pinatutunayan. Hindi na nga lang sa mga tao, sa bansa mo, hindi mo na pinatutunayan na hindi totoo yung sinasabi ng kapatid mo. Pati sa amin na mga kapitbahay mo, hindi mo pinatutunayan na matinukan tao. Putsang ina, we will not associate ourselves to you. Okay man lang sana kung yung pera ng Pilipinas, halimbawa meron tayong 7 trillion na budget, napupunta talaga sa mga Pilipino. Yan, self-sufficient tayo. Kaya na natin, tama? Pero hindi. Yung pera nga natin, kinukuha nila. So ngayon, tayo mga Pilipino, mananatili tayong mahirap. Mananatili tayong patay gutom. Sila lang yung yumayaman. Yung international community na supposedly tutulong sa atin, hindi na yan tutulong sa atin. So lalo tayo maghihirap. Imagine ninyo. So wala daw basihan yung sinasabi ni Aimee. Paano walang basihan yung sinasabi ni Aimee? Based on experience nga yung sinabi niya eh. Paano walang basihan? Ano yung biglang gumising siya? Ay, sabihin ko, adik yung kapatid ko. Kita mo nga yung istorya niya, detalyado. Mula pa mga bata sila hanggang ngayon. May mga pangalan pang binanggit. Tingnan mo mukha ni Maricel Soriano. Yung mukha ni Maricel Soriano, putang ina, kahit natutulog. Akala mo may baterya yung panga. Hindi ba? Walang hiya kayo? Oo. Tingnan ninyo yung mga nagkalat na video ni Maria ngayon. Akala ko kakasampal lang yun eh. Hindi eh. So makikita mo meron talaga. Tapos sabihin mo walang basihan? Hindi ba sinabi na yan ni Pangulong Duterte noon na dapat yan si Bongbong huhulihin na nakiusap lang si Aimee sa kanya? Hindi ba pinatutuhanan ni Aimee ngayon yan? Lahat ng mga yan, pinatutuhanan ni Aimee kung ano yung... Siya pa mismo. Ako mismo ang naglilinis ng mga droga nila na naiiwan pag nagpa-party sila. Ako mismo yung nanikluhod kay Pangulong Duterte na user ang kapatid ko. Ang kapatid ko ay biktima lang. Ang trabahuhin natin yung mga pusher. Hindi ba? Tapos sasabihin mo walang basihan dahil ikaw ang walang basihan dahil bayad ka ni Bongbong kaya kahit demonyo yung tao, pinababait mo. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. Yung kwentong walang kwenta, napakalaking kwenta nito. Kasi kung walang kwenta ito, bakit kayo magdidemanda? Bakit ba't pinatatahimik nyo yung mga taong nagagalit? Tsaka tingnan ninyo, hindi nyo nga kayang mag-organize ng grupo na susuporta kay Bongbong.
Meron nga ngayon dyan sa may Welcome Rotonda, putang ina, sasampu sila Para kayong yung mga war on drugs victim Sinasabi nyo 30,000 yung namatay, 30,000 yung biktima, tapos sa tuwing magrarally kayo, wala pa kayong 20. O ganyan din kayo kung talagang marami loyalista. O di tawagin ninyo, o gamitin ninyo yung mga vlogger ninyo. Tapos magtawag din kayo ng rally supporting Bongbong, ba't hindi nyo magawa? Kasi nga ang tao gising na. Lumang kwento na raw ang mga ibinato sa Pangulo. Lumang kwento na talaga kasi nga noon pa nagdadrugs na siya According to Amy Marcos, noon pa nagdadrugs na siya. So lumang kwento na yan. Alam ni Bongbong yan. Kaya bang kumprontahin ni Bongbong yung kapatid niya? Dininay na ba ni Bongbong ito at sinabi na yung kapatid niya nagdidilusyon lang? Wala, di ba? Hindi nga sila nagko-comment tungkol dito. Si Claire Castro lang nagko-comment. Kala mo pamilya Akala mo panganay na anak. Mas magaling pa siya sa ate. Utangin na niyan. Dati, ito si Claire Castro, anti-Bongbong Marcos. Tapos ngayon lahat na ng gawin ni Bongbong Marcos, kahit kabalbalan na, pinagtatanggol niya. Ayan talaga nagagawa ng pera. Mauubos din yung pera na yan, Claire Castro, lalo na kapag di na presidente si Bongbong. Mauubos din yan. In-expose mo kung gaano kakabobo. Maniwala ka, kahit isang tao walang lalapit sa'yo, magpapaabogado. Oo, dahil magaling ka lang magbaluktot ng mga story, magtahi-tahi, pero wala kang ebidensya. Kasi simple lang naman yan Kaysa nagdadahilan ka dyan. Gawin mo lang naman, magpa-drug test lang si Bongbong, okay na yan Hindi mo na kailangan press con. Alika, Bongbong, upo. Kuha ng buhok, live. Sige, kung yung buhok na yan. Sige, dalhin natin sa laboratorio, i-test natin. Kasimple-simple nun Bakit mo pa kailangang pahirapan yung sarili mo, mag-makeup ka dyan, magbihis ka, tapos makiharap ka sa mga tao na to na simple lang naman ang dapat nyong gawin. To debunk Amy Marcos, you have to show proof na hindi talaga addict si Bongbong. Plain and simple. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, kung ako lang yung inaakusahan nito ni Amy, putya, ngayon din magpapadrug test ako. Gusto mo kasama ka pa Kung alam ko sa sarili ko na matino ako, pero kung alam ko sa sarili ko, sabog ako, nakikipag-usap na nga ako sa multo Ipag-usap na nga ako sa patay. Puro kahayupan na nga ang ginagawa Anong basihan ni Amy? Yun yung sinasabi niya Wala daw basihan si Amy. Bakit niya inilabas to? Mamaya, sasabihin ko kung bakit. At napatunayan ng hindi totoo. Sa livestream ni Yusek... Ito yung sinasabi niya, Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Yan na yun. Okay, let's say for example, sige, nag-negative naman pala siya Hindi naman pala siya nagda-drugs. Bakit ayaw niya mag-undergo ulit ng another drug test? Diba? If you believe that this negative test in 2021 is true, bakit hindi nyo kayang ulitin? Diba? Bakit? Inuulit-ulit nyo yung pagdi-deny, inuulit-ulit nyo yung pagsisira ng kredibilidad noong mga naglalabas ng kanilang mga saloobin at baho ninyo. Pero hindi nyo kayang ulit-ulitin itong pagda-drug test na to. Ako ay naniniwala si Bongbong hindi addict. Kaya dapat magpa-drug test siya maya-maya. Kung pwede, every other day, para lang sa kasiyahan ng mga tao. Diba? Ganun naman ikaw na nagsabi, negative. Ba't ayaw niyong ulitin? Hindi, nagawa na Hindi yun. Kailangan mong ulitin dahil meron ngang issue ngayon. At ang sinabi ni Amy Marcos hanggang ngayon. Ang sinabi ni Amy Marcos, nagpapa-blood transfusion sila para daw mawala sa dugo nila. Tapos micro-loading sila. Micro-snorting. 4 na beses isang araw silang hihit-hit paunti-unti. Hindi sila hihit-hit ng kilo-kilo araw-araw. Paunti-unti lang para nandudun pa rin yung amats. Pero yung bahid, konti na lang. Pero pag nagpa-hair follicle test ka, tsaka ito hindi to hair follicle test. Itong negative drug test nito, ihi lang yan. Malay mo kung ihi ng kambing.
Yung ipinasa niya dyan, naka-livestream ba yan? Oh, let's say, for example, totoo na negative nga siya noong 2021. O bakit hindi natin kayang ulitin ngayon? 'Di ba? Kaya nating ulitin mag-negative ulit ngayon kung hindi ka nagduduroga. Ang problema, putang ina niyan. Oh, hindi kayang patunayan. Oh, hindi kayang patunayan. Patay tayo diyan. Ibig sabihin, maniniwala tayo, adik 'yan. Baka noong 2021 wala siyang bahid pero ngayon meron. Kasi iba na talaga usapan 2022 onwards. Yung 2021 patras, okay lang. Kahit na nga mag-positive si Bongbong Marcos sa drugs eh. Noong 2021, hindi pa siya presidente niyan eh. Pero ngayon 2022, yun yung importante na mag-negative siya. Magpakita kayo ng negative drug test result ni Bongbong Marcos ng 2025. Yung ngayon mismo, para malaman natin, hindi sabog tong presidente natin. Tapos ang usapan, pakulong natin si Aimee. Fake news si Aimee, di ba? But until then, hindi nyo mapapatunayan yan. Iisipin talaga ng tao, adik yan. Kung ikaw matino ka mag-isip, kung ako ang leader ng Singapore, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Thailand, tangina, simple lang naman eh. Magpa-drug test, ba't ayaw niya? Adik yan. Oh, nanghihingi ng tulong ang Pilipinas sa atin, ha? Nanghihingi ng tulong, ipang dadrugs lang yan. Diba? O, tingnan ninyo, ako, ang dami kong kaibigan, message ng message sa akin, ginagamit anak. Ano, boss? Boss Dada, baka naman pwede, pambili lang ng diaper ng bata. Pambili ng gatas. Putang ina niyan. Alam ko adik eh, hindi ko binibigyan. Hindi ko bibigyan, alam ko ipang aadik lang yan. Tapos pag nakita ko yung asawa, sasabihin ko, yung asawa mo message ng message sa akin, pambili daw diaper. Diaper! Tangina niyan, wala nang ginagawa yan. Shabu ng shabu yan. Eh, di ba? Loko-loko. Wala na kayo. Maaaring makakapalang mukha ninyo sa dami ng ninakaw ninyo. Baka enough na yan sa inyo kaya hindi na kayo nasasaktan sa sinasabi ng tao. Pero sigurado ako masasaktan ng mga konsensya ninyo every time na tinitingnan kayo na nandidiri ang mga Pilipino. Hindi lang Pilipino, pati ibang lahi sa inyo. Kalat na kalat daw sa ibang bansa, mga bossing. Sabi ng mga kilala ko sa ibang bansa, grabe yung mga amo namin. Tinatanong kami, adik yung presidente nyo? Bakit pinapayagan nyo, adik yung presidente nyo? Eh kaya naman pala nangingibang bansa kayo kasi mahirap ang bayan nyo dahil mga kurakot at adik ang mga nasa gobyerno nyo. Kontakin mo, hiyang-hiya daw sila. Noong panahon ni Pangulong Duterte, pag kinumpronta daw sila, you're from where? Philippines. Philippines, your president is good. Ganun daw lagi eh. Pero ngayon, Philippines, what? The drug addict president is your president? Oh my God, di ba? Nakakahiya. Claire Castro kagabi sa YouTube, ipinakita niya mga pruweba na noon pang 2021 ay nagpa-drug test at Wala na to, Claire. Hindi mo to pwedeng gamitin yung mga unang results. Kailangan mo yung ngayon. You have to have an updated drug test results na pinagpapakita na negative si Bongbong. Kahit na ipakita mo yan ilang ulit, the people are demanding for him to undergo drug test now. How hard it is to undergo another drug test if you know for a fact in your heart na hindi siya addict. Ikaw mismo, Claire Castro, ang magsasabi sa kanya. Ikaw mismo magsasabi, sir, pa-drug test ka. Sampal natin sa mukha nila yung negative test results mo. Pero dahil alam mo, addict yan. Alam mo, sabog yan. Hindi ka na, gagamitin mo na lang ito para sabihin na wala na yan, close book na yan. Yung istorya ng addict presidente. Negative na si PBBM. Giit pa ni Castro, mismong eksperto na mula sa St. Luke's Medical Center Global City ang nagkumpirmang negatibo ang resulta ng cocaine test ng Pangulo. Sabi ko nga sa inyo eh. Ano pa yung sinabi ni Aimee Marcos na ginagamit niya? Marijuana. Gumagamit ng marijuana, cocaine lang yan eh. Hindi naman legal ang marijuana dito sa atin. Tapos sasabihin pa nito, bakit si Pangulong Duterte? Sinabi gumagamit siya ng fentanyl. Tapos hindi nagagalit si Aimee. Gago, kamag-anak ba ni Aimee si Duterte? Besides, yung fentanyl, yan? Piniprescribe ng doktor yan. Yung cocaine tsaka marijuana, walang prescription yan. Kinukuha yan illegal. And if ever, ma-overdose si Pangulong Duterte sa fentanyl, anong pakialam ni Aimee? Hindi naman niya kaano-ano yan. Concern nga siya sa kapatid niya, tsaka hindi lang siya concerned sa kapatid niya. This time, for the longest time, since bata sila hanggang ngayon, concerned siya sa kapatid niya. Ang problema nga kasi, yung pagiging sabog ng kapatid niya,
damay na yung mga Pilipino eh. Nalulunod na kayo sa baha. Ninanakaw na yung pera, substandard na yung mga proyekto, baka sa susunod, gumuho yung mga building na pinagawa nila para sa mga estudyante, mamatay yung mga estudyante, kailan tayo kikilos? Sisisi na naman sa mga Duterte. Tangina nyo talaga. Tandaang sa isang pagdinig ng Senado noong 2024, isang drug analyst ang nagpatunay sa resulta. Sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative? Yes. Negative. Di ba? Ihi lang eh. Ihi lang yun. May line eh. Alam niyo yung papadrug test? Yung pregnancy test? Ganun lang yung tinest eh. Putsang ina ihi. Pwedeng ihi ng iba yan eh. Paano mo nakita? Nakita mo sinut ni yung burat niya doon? Ni Bongbong? Hindi. Basta ang alam ko, basta ang sabi niya, ihi niya yun, tinest namin, negative. So, negative na. Hindi yan comprehensive. Anyways, let's say nga, negative na nga si Bongbong. Hindi siya addict eh. Hindi naman pala sa addict. Bakit hindi kayo magpa-drug test ulit? Babalik pa rin sa inyo yan eh. It doesn't stop there. It doesn't stop there. Kailangan ma-prove nyo ulit ngayon na hindi siya addict. Kung hindi siya addict noon, you can easily prove na hindi siya addict ngayon. That's if hindi siya addict ngayon. Utang ina niyan. Wala to, kahit ano pang ilabas ninyo, kahit sino pang Poncio Pilato ilabas nyo dyan at magsabi na hindi siya addict nung mga panahon na yan. It still boils down to ngayon. Kailangan mong magpakita ng updated na drug test ngayon. Kasi ngayon, lumalabas yung panibagong issue na nagpa-party kayo dyan sa Malacanang. Bumabata kayo, ino-offer ninyo yung mga drugs sa mga party ninyo dyan. 2021 ba yan? Hindi. 2025 na eh. So yung 2021, history na yan, yung ngayon ang kailangan natin. Maglabas kayo, 2025, naka-live, kinuha na ng buhok, tapos resulta. Pag nag-negative yan, maniwala ako mismo magsasabi, ikulong yan si ikulong si Cathy Binag, ikulong si Amy Marcos, ikulong si Harry Roque. Lahat na nagsasabi na addict ito, ikulong. Pati ako, ikulong nyo na. Pati si Banat Bay, ikulong na natin. Kami nagsasabi lang kami na addict ang presidente according doon sa sinabi ng kapatid. Mas maniniwala kami sa kapatid kaysa kay Claire Castro na swelduhan lang. Hindi ba? Siyempre doon ako sa mismong kapatid. Merong insider info, merong personal knowledge. Doon ako maniniwala kaysa dito sa sampid lang sa pamilya. Binabayaran pa. At saka trabaho niya na ipagtanggol ang presidente. So what do you expect na malalabas sa kanyang bibig? Puro pagtatanggol yan. Yes po. Alright. Ipinaalala pa ni Castro na si PBBM ang nag-donate ng kidney para sa kanyang Ito amang pa ang putang ina masaklap. dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? Yan. Yan ang dapat mo pang patunayan. You have to show proof na merong mahabang opera si Bongbong. Kasi pag kidney ang usapan, mahabang opera yan. Kailangan ipakita mo na meron talagang opera si Bongbong na tinanggalan siya ng kidney. Tsaka putang ina. Tatanggalan mo ng kidney yan. Meron nang mga lumalabas sa social media. Fake news to si Claire Castro. Sobrang fake news nito. Hindi naman daw si Bongbong ang nag-donate ng kidney kay Marcos Sr. Yung PSG niya. PSG niya nag-donate ng kidney. Ano yun? Ilang kidney kailangan ni Marcos Sr.? 5? Tanginang yan. Kailangan mong ipakita pati. Bukod doon sa drug test ni Bongbong, 2 na kailangan. Sabi ko nga sa inyo, lalo nyong pinapahamak sarili nyo. Kailangan nyong ipakita yung medical records ni Bongbong na isa na lang kidney niya. Baka naman mamaya lumabas, dalawa yung kidney niya. Akala ko ba nag-donate siya? Hindi, sinoli din. Hindi pwede yun. Tarantado talaga to si Luka-luka talaga ito. Kailangan niya ngayon patunayan na si Bongbong Marcos, isa na lang ang kidney niya. Kasi kung isa lang kidney niya ni Bongbong, di magiinom yan. Totoo naman yan. Pero grabe para lang ma-deny nila kung ano-ano na yung mga balitang gagawin nila. Nagtatahi-tahi ka lang din ng balita Walang pruweba na makakapagsabi na ito si Bongbong nag-donate ng kanyang kidney. Tax nga, hindi binabayaran yan. Kidney pa niya.
Nag-donate ng kidney yung isang PSG. Ni-reject ng katawan ni Marcos Sr. yun, kaya lalo siyang nag-deteriorate. Hindi si Bongbong Marcos Jr. ang nag-donate ng kanyang kidney sa tatay niya. Ano ba kayo? Parang tanga naman to. Tsaka hindi naman ibig sabihin magkamag-anak, nanay, tatay, anak. Hindi ibig sabihin compatible na yan. Oo, hindi ganun. It doesn't work that way. Walang iya talaga to si Claire Castro pagka fake news talaga nito. Sinabi din nito, si Bersamin daw nag-resign. Sinabi ni Bersamin, hindi siya nag-resign. So fake news queen talaga to. So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Oo, lalo na kung ang epekto may nadadamay ng ibang tao. Halimbawa, may kapatid ka, adik. Dati, kayo lang ninanakawan niya. Pero ngayon, ninanakawan niya na pati kapitbahay. Dati, piniperwisyo niya, kayo lang. Pinupuyat niya, kayo lang. Pero ngayon, nanununog na siya. Oo, gusto niya na sunugin yung buong subdivision. Hindi ba? You have to take action. Di ba? Kailangan mo ng gumalaw pagka ganyan na. Nakikita mo na yung kaadikan ng kapatid mo, nadadamay na yung mga Pilipino. Yung kaadikan ng mga kapatid mo, sinasamantala ng mga nasa paligid niya ng mga kurakot din. Oo, at without him knowing, itong Pilipinas, bumabagsak na ng todo-todo. Pero dahil sabog siya, dahil pogi ang tingin niya sa sarili niya, tingnan mo, pag tinanong mo si Bongbong, ang Pilipinas, feeling niya kumikinang. Ang Pilipinas, feeling niya napakakintab. Kasi nga, ganyan ang mga adik, mga bossing. Ganyan ang mga adiktus. Tingin ng palasyo kung ano-ano nang iniuungkat na isyu laban sa Pangulo para lang mapatalsik siya sa pwesto. Pwes, hindi raw papatinag si PBBM. Hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Hindi talaga, sabi ko nga sa iyo eh. You tell your brother, your sister, or someone who's addict in your household, tell them, kailangan mo nang magbago. Sabi niya, magbabago na ako. Pero magre-relapse yan. Bakit? Kasi nga, yung mga nasa paligid niya, puro addict eh. Oo, puro addict. Hanggat hindi nagkakaroon ng medical intervention, sakit yan eh. So, sasabihin mo na, magbago ka na. Ayusin mo na. Tapos sasabihin niya, oo, promise. Maniniwala ka? Hindi, kasi nga, addict na siya eh. So ito, si Bongbong magpapatinag siya sa mga sinasabi natin. Siya. Ang laki na ng ninakaw nila eh. According to Zaldico according to yung mga whistleblowers, ang laki na ng ninakaw nila. Do you think they care about what you think? They do not care. First off, yung ginawa nilang ghost projects ng flood control, yung ginawa nilang substandards ng mga project ng flood control, patunay na yun na wala talaga silang puso at pakialam sa inyo. Nung namatay kayo, anong ginawa niya? Binigyan lang kayo ng tigli 5,000, 1,500. Nung binaha kayo dyan sa Cebu, do you think he cares? Hindi. Ang importante sa kanila, una yung bisyo. Pangalawa, yung kikitain nila. Yun ang importante sa kanila, wala nang iba. Oo, kasi kung talagang importante sa kanila kayo, patutunayan ko kagad in a heartbeat na papadrug test ako para lang sa kapanatagan mo, ha? Hindi ba ganyan ang mga jowa ninyo? Hindi, patutunayan ko sa'yo na mahal kita, hindi ako ng bababae. Hindi ba patutunayan niya? Lahat gagawin niya para mapatunayan niya sa'yo. Hindi ba kasi may doubt ka eh. Pero dahil nga wala siyang paki sa'yo, dahil ikaw ay basura lang sa kanya, who cares? Kung sabihin mo adik ako, paki ko. So long as I'm happy. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Ingay lamang naman pala eh. Bakit nyo i-demanda? Ingay lang pala. Hindi naman pala kayo apektado. Bakit nyo i-sedition? Kayo talaga, iyaking kayo masyado. Ipinunto rin ni Yusek Castro ang pag-iingay ngayon ni Senator Amy. Samantalang matipid ang mga pahayag niya noong pinag-uusapan ang kontrobersya sa confidential funds. Katulad niyan, confidential funds na naman ni Inday. Inday Sara is not an issue here. Claire Castro, ang issue dito si Bongbong Marcos at yung kanyang paggamit ng droga. Bakit mo iuugnay kay Inday Sara? At ang confidential funds ni Inday Sara, hindi yan ang cause bakit nagdadrag si Bongbong.
Ang cause bakit nagdadrag si Bongbong kasi nga matagal niya nang ginagawa at saka nakakapagtaka nang huhuli tayo ng droga tapos sila may supply ng droga. Dapat yun ang inaalam natin. Tanga-tanga ka rin magdahilan Claire Kung ako magdadahilan ako na nakita nyo nga matindi ang war on drugs ni Bongbong Marcos tapos magdadrag siya. O hinuhuli nga namin yung drugs, dami nga namin nahuli ng drugs tapos sasabihin nyo nagdadrag siya. Di ba dapat ganun? Hindi Wala, mahina ka Claire. Kung ako ginawa niyong press nun dyan, baka sabi ko sa'yo, kung sa kasinungalingan lang, baka hindi ka manalo sa akin. Si Inday na naman ang dinadamay. Yung 125 million di umano na flood na ano nito ni Inday Sara. Let's say, sige, sabihin na natin for example, 125 million yung ninakaw ni Inday. Sabihin na natin ninakaw niya. Nagbaha ba dahil diyan? May namatay ba dahil diyan? May mga nawalan ba ng ari-arian dahil diyan? Wala, di ba? Given na ninakaw niya yan, let's say, kahit hindi totoo, sabihin na natin, ninakaw ni Inday yan. Anong naging resulta niyan? Anong naging epekto niyan sa bayang Pilipinas? Naghirap tayo dahil dyan? Hindi, di ba? Ano lang mabibili ng 125 million? Putangin na niyan, 2 sasakyan lang ni Diskaya mabibili niyan. Hindi maghihirap ang Pilipinas dyan. Ibalato nyo na kay Inday yan. Alam mo kung ninakaw niya yan yun yung masasabi natin diyan kung ninakaw niya yan. Hindi naman niya ninakaw yan Unang-una sa lahat, meron siyang 3 taon ng dare-derecho na unmodified opinion galing mismo sa Commission on Audit, and Commission on Audit mismo ang nagsasabi na walang issue, walang problema. Ano pa bang kailangan natin? Mayroon ng paliwanag si Inday Sara, yung pera na yan galing mismo sa Malacanang yan, inilagay sa akin. Kailangan kong gastusin for a period of time. Binigay yan sa akin, matatapos na yung taon, kaya kailangan kong gamitin agad-agad. Kaya kung ano yung mga proyekto ko na kailangan ng pondo, pinondohan ko kagad. At binigyan siya ng certificate. Sinertify yan ng COA, walang problema. Wala. Tapos sasabihin mo yan na naman. Confidential funds na naman ni Inday Sara. 100 billion na ninakaw ni Bongbong Sabi ni Zaldico, 56 billion ang napunta sa kanya. Anong mas malaki, yung 56 billion o yung 125 billion? Let's say for example, parehas silang magnanakaw. Si Inday Sara magnanakaw, si Bongbong magnanakaw. Ang ninakaw ni Inday 125 million, ninakaw ni Bongbong 51 billion. Bukod dun sa 51 billion na ninakaw niyan, dami pang namatay. 300 ang namatay noong bagyo diyan sa si Bagyong Tino. 300 ang namatay kulang-kulang. So bakit magagal tayo kay Inday? Pakulong natin si Inday pero unahin natin si Bongbong, mas malaki yung hinudas niya That's for example, nagnakaw talaga si Inday. That's if nagnakaw si Inday. Wala ngang prueba na nagnakaw si Inday, pero kay Bongbong meron ng mga akusasyon at may pruebang pinapakita si Zaldico. Pinatunayan pa yan ni Panfilo Lacson. Nagnakaw si Bongbong Marcos. Bakit? Sabi ni Panfilo Lacson, totoo na may 100 billion insertion sa BICAM. Totoo. So totoo yung sinasabi ni Zaldico na may 100 billion na hiningi sa kanya si Pangandaman. Ang sabi ni Lacson ngayon, hindi si Bongbong ang nakinabang doon sa 56 billion na kurakot. Kung hindi itong 2 ASEC, USEC, ulul. Putang ina mo, maniniwala kami ASEC na mas magaling pa sa presidente? Gagamitin pangalan ng presidente, tas ako naman si Zaldico, tatanga-tanga ako, magbibigay ako ng malay-maletang pera sa mga hudas na yan na hindi ko nga alam kung pumupunta talaga doon. Alamin mo kung pumupunta talaga sa principal yung perang pinadadala mo. Kinonfirm ni Ping Lacson yung sinasabi ni Zaldico na may 100 billion na insertion at 56 billion doon. Lagpas sa kalahati yung napunta kay Bongbong. Yun ang kumpirmado, kinumpirma ni Lacson na totoo. Pero ang ginagawa nga lang niya, hindi nakarating yan. Totoo na mayroong 56 billion, 100 billion, pero hindi nakarating sa kanya. Dito lang sa 2 tao na ito, pinaghatian nila, Sinong gago ang maniniwala na 2 tao na hindi mo kilala ang nagmamanipulate ng pondo at corruption sa gobyerno? Putang ina, tanga lang maniniwala dyan.
Yun ang dapat nating yun ang dapat nating tinitingnan, Claire Castro, yung mga ganyan na mga bagay-bagay. 125 million ni Inday Sara, it was all accounted for, it was cleared by COA. Bakit yun na naman ang problema? Ni Vice President Sara Duterte, kitang-kita naman daw na may pinapanigan ang senadora. Mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas May issue about corruption. Ito confirmed na corruption. Nasa BICAM 100 billion insertion ni Bongbong. 56 billion ang kinubra. Sinabi ni Ping, totoo daw. Oh, yan ang tatagang korupsyon. Putang ng bulag. Ikaw ang bulag at ikaw ang may pinoprotektahan. Sa bagay, bayad ka. Pero alam mo, Claire, hindi enough. Kung magkano lang kinikita mo, hindi ko gagawin to for 1 million a day, no. Oo, I'm pretty sure Claire Castro is doing this for a higher price. I'm pretty sure. Oo, again, I may be wrong and I am wrong. Pero ako sa sarili ko, sa ginagawa ni Claire na sinisira niya yung pati buhay ng itong ginagawa niya na to, pati buhay ng pamilya niya. Sinisira niya. Bakit? Dahil sa alam niya na nga yung kasalanan, inaano niya pa, pinagtatanggol niya pa. Kahit na nakamatay na yung mga ginagawa nilang kademonyohan, pagtatanggol pa din niya. Hindi lang buhay, pati kaluluwa nito ni Claire Castro, talaga may karma ito. And hindi ako maniniwala na she's just being paid or getting paid for a small amount. Yung sweldo lang niya, no? Hefty yan. Sigurado ako by the millions yung kinikita nitong tao na to. Para kahit magmukha siyang tanga, okay lang. protektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang. Bago ang murderer kayo. Yung tatay ni Bongbong Marcos, yan ang murderer. Ang dami namatay nung martial law. Oh. So yun pa rin. Yun pa rin ang may nyo sa mga Duterte, murder. Sabi nga nila, if you are not if you are not going, if you're not willing to kill for your country, do not be president. Oo. And let's say, for example, PRD is a murderer. He murdered corruption. He murdered criminals. Yun ang talagang pinatay. He murdered terrorists dito sa Pilipinas. So I am proud that Pangulong Duterte, Pangulong Rodrigo Duterte is a murderer. If ginawa niya yun to give the Filipinos a peaceful life. Ang mahirap, kung katulad ng mga Marcos, that they killed to stay in power, they killed to corrupt people, parang yung mga Aquino, di ba yung mga nasa Luisita, yung Luisita Massacre, they killed to keep the lands of these people they killed. Yan ang masama. Putang ina nyo. Pero kung ang pinatay mo, kriminal, NPA, mga salot sa lipunan, katanggap-tanggap yan. Nasa nasa Biblia nga yan eh. Oo. Bobo talaga to eh. Ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. Bakit daw ba tila hinahadlangan ni Senator Amy ang investigasyon ng pamahalaan? Anong hinahadlangan? Ang nanawagan nga ang tao ng accountability. Paano hinahadlangan? Tanga rin talaga to eh. Ng korupsyon. Hindi raw kaya dahil mga kaalyado siya na nasasagasaan sa isyu ng flood control? Yun ang tahi-tahi. Yun ang tahi-tahi ng ganyan ng mga adik kung ano-ano na yung mga ginagawang dahilan. So in order to protect yung mga kaalyado niya, sisirahin niya yung kapatid niya. So mas mahal ni Amy yung mga kaalyado niya kaysa sa kapatid niya. Anong klaseng utak meron to si Claire Castro? Sisirain ko si Bongbong Marcos para maprotektahan ko yung mga Duterte, di ko man kaano-ano yan. Nanalo na ako senador na ako eh. And this may be my last my last stint dito sa politika because Amy Marcos is what? 70 years old already, 70 plus. If Amy is 70, let's say 73. How old is Amy? Tingnan natin. Amy Marcos age. Wait lang Gusto ko lang malaman Amy Marcos age.
Ilan taon na si Amy Marcos? ChatGPT. 1955. So 69 years old na. Si nung 2024 so 70 years old na si Amy. So kung 70 years old na si Amy ngayon, after 6 years, 76 na siya. Palagay ko huling huling takbo na to ni Amy sa pwesto because 76 na siya. Pag tumakbo pa siya ulit ng senador, magiging 82 na siya. O maano na yun, di mo nga alam kung aabot ng 80 di ba? Ang ibig sabihin, this may be Amy Marcos's last hurrah or last term as a senator. So bakit kailangan pang piliin ni Amy yung mga kaalyado niya over her brother? Pamilya niya ito. So mas bobo ang maniniwala na Amy is protecting yung mga kaalyado niya versus kapatid niya. Because kita mo naman yung sinabi ni Amy, di ba? Ading, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Oo, magpagamot ka na. Kasi matanda na tayo, alagaan kita. Yan ba ang hindi concern kay Bongbong? Buti ko sinabi niya na ikulong si Bongbong. Di ba nung sinabi niya sana na adik yan, ganito. Buti sana sinabi niya, ikulong niyo yan. Putang ina, silya elektrika niyo yan. Hindi naman niya ginanon. Ang sabi nga niya is, ading ko, umuwi na tayo, halika na, aalagaan kita. Concern siya kay Bongbong. Ang inan to si Claire Castro, bobo. Bobo! Isang palasyo nanindigan na walang sisinuhin sa investigasyon kontra katiwalian. Ayan, wala daw sisinuhin. Ulul. Tangina nyo, kayo yung magnanakaw Parang wala kayo sisinuhin sa investigasyon. Mga hayop kayo. Eto, pakinggan natin yung grabe, no? Grabe yung mga balita na nakalap natin. Grabe ang mga reaksyon. Ito, unbothered ang pamilya. Ang mabibigat na paratang sa kanya ng kanyang kapatid, business as usual, si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpunta siya sa PhilSports Arena sa Pasig City kung saan nagawa pa niyang magbiro. Nagbabalik si Maricel Halili. Unbothered. Baliwala sa kanila yan. Sabi ko nga sa inyo, ang adik ganyan, walang pakiyan. Kahit na pagbulungan mo, putangin na adik yan. Lumabas ng bayan, tangin na adik, tinan mo, sputing na naman siya. Hindi nila alam yan. Sabi ko nga sa inyo, yung adik, di nga nila alam na mukha na silang gago. Yung adik, may sarili na silang mundo. Sa mundo nila, yung ginagawa nila cool. Yung ginagawa nila, wow, pastig. Pag tumingin sila sa salamin, puging-pugi sila kahit na lubog na yung mga pisngi nila. Ganyan yung mga adik. So talagang the fact na unbothered ka, the fact na lahat ng mga lumalabas na ito, wala kang reaksyon, putyang ina, matindi na tama mo sa utak. Sabog na sabog ka talaga, hay na hay ka. Sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang araw sa Malacanang kung saan pinangunahan niya ang panunumpa ni Ralph Recto bilang Executive Secretary kapalit ni Lucas Bersamin at gayon din ni Finance Secretary Frederick Go. Mula palasyo, dumiretso ito sa PhilSports. Tanginang sasaya sabi ni Amy, mga addict daw kayo. Ako hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala addict to mga to. Baka baka wala lang tulog, pero hindi mga addict to. Complex sa Pasig, kasama ang asawang si First Lady Liza at anak na si Vincent para pangunahan ang pagbubukas ng mas pinagandang pasilidad para sa mga atleta na proyekto ng First Lady. Unang binisita ni PBBM ang bagong gym. Sa kabila ng mabibigat na pinapasa ng... Ayan putang inang umiwi. Gumano, no? Pucha, no? Sabi ko nga itong barbell na to parang ekonomiya lang ng Pilipinas. Hindi niya kayang buhatin. Hindi niya kayang iangat. Yan binubuhat niya yan. Yan yung bayang Pilipinas. Pinipilit niyang buhatin pero hindi niya mabuhat. Kasi mahinang nila lang. Pangulo, nagawa pa niyang magbiro at magbuhat ng barbell. Sinilip din ng First Family ang dormitoryo para sa mga atleta at para-athlete. Saka dumiretso sa Sports Museum kung saan makikita ang mga gamit ng kilalang Pinoy athletes gaya ni Manny Pacquiao. We had something like this before, but I have to say it wasn't this nice, even at that time. So, well done. Wow, So magaling ka. It wasn't this nice. Ulul.
Alam mo, noong panahon ni Pangulong Duterte, una nating nakuha ang ginto sa Olympics. Noong panahon ni Pangulong Duterte, why? Why? Alam panahon ni Duterte, ang dami nating representative. Kasi ang Olympics, may qualifying yan. Tatanungin kita, under your administration, ilan ang nag-qualify sa Olympics? Carlos Yulo gotten a multiple gold medal, yes. But the question is, how many, hindi si Carlos Yulo ba, under pa ni Duterte yan eh. Nung nag-gold si Carlos Yulo, tama ba? Tingnan natin. Carlos Yulo gold. Gold medal under what administration? Yan, ilagay natin. Yung gold medal ni Carlos Yulo, hindi ko alam pero alam ko yung 2 gold medal niya kay Bongbong na yata yan eh. 2019. Gold medal in 2019. At that time, the Philippines was under the administration of Rodrigo Duterte. This is according to this is according to... So, nung panahon ni Pangulong Duterte, si Carlos Yulo at saka yan sino yun, yung babae, yung nagbubuhat ng barbell. Nakakuha yan ng ginto. At saka nung mga panahon na yan, napakadami ng mga nag-qualify na mga Pilipino sa Olympics. Ngayon, ilan na lang yung Filipino na nagka-qualify sa Olympics? Wala na halos. Sasabihin mo, mas maganda yung sports program mo. Addict ka nga eh. Sabi nga ni Amy, addict ka daw. Paano naging maganda yung lahat na lang, tinan mo, ganyan ang addict. Sabi ko nga sa inyo, ganyan ang addict. Siya lang ang pogi. Yung mga ganyan, mga sabog, walang ibang magaling, siya lang. Sabi ko sa inyo, tanongin mo si Bongbong kung napakaganda ng Pilipinas, sasabihin niyo, mas maganda pa tayo sa Switzerland. Ganun ang sasabihin niyan kasi nga, sabog. Madam First Lady. Dagdag pa ng Pangulo, importanteng pagtuunan ng sports dahil malaki rin ang nagagawa nito para magkabati-bati ang magkakaaway. Because walang Pilipino na hindi kakampi sa Olympian natin o sa athlete natin na lumalaban. So kahit hindi kayo magkasundo, yun na nga, hindi ba balitang-balita si Manny Pacquiao pag lumalaban doon sa Mindanao, ceasefire. Dahil manunood muna sila ng laban ni Manny Pacquiao. Walang tumawa. Corny mo. Same thing with you, Hidalig, ganun din. Kasama rin sa event na ito ang mga kilalang atleta na sina Akiko Thompson at Heidelin Diaz. Present din ang mga Paralympics. Hindi lang ito yung support system na kailangan ng atleta. But yun nga, yung kailangan ng atleta talaga is support from government para mas sustainable din ang maging journey ng isang atleta pa. Well, again, if this is not for optics, it's good kasi I am also an athlete. At matagal na rin nating advokasya yung mag-focus talaga tayo. Magagaling ang mga Pilipino. Meron kasing mga sports na hindi kailangan matangkad ka. Kung dapat yung yung sistema natin sa sports, hindi tayo dun sumasali or hindi tayo nagbubuhos ng pondo sa yung sports na patangkaran. Halimbawa, football, basketball. Dapat hindi tayo diyan i-invest. Mag-invest tayo dun sa pati yung swimming, hindi yan para sa atin kasi ang haba si Michael Phelps, 6'5 yata. Pag sumagwan ng isa yun, putya, layo ng agwat kagad sa'yo. So, doon tayo mag-invest sa, halimbawa, chess, billiards, bowling, yung hindi kailangan matangkad ka. Boxing, kasi may weight yan. Hindi ba dapat doon tayo mag-invest sa mga sports yan? Mga judo, taekwondo, karate, doon tayo mag-invest. Kasi yun yung hindi nangangailangan na higante ka. Pero basketball, nag-invest ka dyan ng bilyon-bilyon. Kahit putangin nang yan, ang kalaban mo lahat puro mga NBA player, wala kang talaga dyan, wala kang mahihita, nagsasayang ka lang ng pera. So kailangan mag-focus ka sa programa nung isang sport na kaya nating tawag dyan, kaya nating ano ba yun? Nawala sa nasa dulo na ng dila ko. I-dominate yan.
Yung kailangan kaya nating i-dominate, doon tayo lagay ng mga pera. Tangina yung mga tanga talaga kayo eh. Oh, ito pa. Oo. May kondisyon sa first family. Nako, ito matindi na yung matindi na yung awayan ng mga pamilya na to kasi pati yung sinasabi nila na si Amy Marcos hindi daw kamag-anak ng mga Marcos. Paano nangyari yun? O sige, ano ba to yung sinasabi ninyo? Hindi raw asal ng tunay na kapatid ang ginawa ni Senator Amy ayon kay Presidential son at Congressman Sandro Marcos. Sagot ng Oy, sabi daw, hindi daw asal ng tunay na kapatid. Yung inasal ni Amy. Putya, ikaw nga, sabi nila hindi daw si Bongbong tatay mo eh. Oy, grabe kayo yung kumakalat sa social media. Ang tatay daw nito si Bong Daza. Sobra naman kayo. Sabay kamukha niya. Hindi pinakita yung picture niya tsaka yung Bong Daza, magkamukha sila. Oo nga, hindi kamukha ni Marcos to. Si Sandro, hindi kamukha ni BBM eh. Oo, kasi unang-una sa lahat, maputi. Ang itim ni BBM. Ilocano yun eh. Maputi ito. Tapos basta pag tiningnan mo yung mukha nito, tsaka mukha nung Bong Daza ba yun? Kamukha niya yun. Oh, so yun, may question din naman pala sa'yo eh. O magpa-DNA test ka rin kaya kung anak ka ng tatay mo, si Amy nakakatawa lang kasi sinasabi nila si Amy hindi daw anak ni Marcos Sr. Ano ngayon? It doesn't make her yung hindi kapatid ni Bongbong. Magkapatid pa din sila. Maaring half sister o half brother. Pero magkapatid pa rin sila. Sabi ko nga itong mga troll natin tanga. Ito rin si Sandro Bobo. 'Di ba? Kung ito ang intensyon ni Sandro, ipakalat na si Amy hindi anak ni Marcos Sr. Anak siya ni Imelda, kung di ka ba naman tanga, lola mo 'yan eh. Hindi ba? Halimbawa ikaw, lola mo si Amy. Yung mga anak lola mo si Imelda. Yung mga anak ni Amy, lola din nila si Imelda. Bopols ka, kahit di naman kayo magkapatid, lola nyo pa din si Imelda. O ito si Amy, kung hindi man niya kapatid si Bongbong kay Marcos Sr., kapatid pa rin niya kay Imelda, si tatay mo. Utangin na tatanga-tanga ka. Senadora, handa siyang magpa-DNA test basta magpa-hair follicle drug test ang first family. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa gitna ng lumalalang gulo sa pamilya Marcos, hindi lang sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang binanatan kagabi ni Senator Amy Marcos sa INC rally, kundi pati si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. At ngayong umaga, bumwelta ang batang Marcos. Sa kanyang Facebook post, sinabi niya na ang ginawa ng kanyang tita ay hindi asal ng tunay na kapatid. Aniya, masakit na umabot ang kanyang tita Amy sa puntong nagpapakalat na umano ito ng web of lies para guluhin ang gobyerno at itulak ang sarili nitong ambisyon sa politika. Mariing pinabula. Paano sariling ambisyon sa politika? Senadora na siya. Nanalo na siya. Dapat nga nanahimik na siya eh. Isa ka rin tanga eh. Palibasa, sabi ni Amy, addict ka din eh. Dapat nga ikaw magpa-drug test ka eh. Tita Amy, I am not an addict. He's my drug test result. Ganun. Hindi, puro ka rin salita eh. Sabi ko nga sa'yo, it's so easy to debunk yung mga sinasabi ni Amy. Just undergo a hair follicle test now. As simple as that. Pero the fact na ayaw nyo, it's giving the impression na talagang mga addict kayo. Yun lang yun. Sa hinaba-haba ng statement mo na yan, kung ako sa'yo, pumunta ka, nagpa-hair follicle test ka, nanahimik na sana yan si Amy. Mananahimik sana yung issue na mga addict kayo kung lahat kayo magpa-hair follicle test. Bakit si Pulong nagpa-hair follicle test? Bakit si Inday nagpa-drug test? Bakit si Migs Nograles nagpa-drug test kaya lang wala nga lang resulta? I mean, it's so easy to prove na you are not an addict. It will not take you a kilo of
It will not take a kilo of hair or a bucket of blood. Hindi yun ganun kahirap eh. Hindi ka na nga kukuhanan ng dugo, DNA, kuko at saka buhok lang ang kukunin sa'yo. Nagpapagupit naman kayo ng mga kuko at saka ng mga buhok. Hindi naman mahirap yun. Bakit napakahirap para sa inyo ang ipresenta yung buhok na yun for drug testing ng hair follicle? Why? Kasi nga, hindi nyo kayang gawin kasi totoo mga addict kayo. And until then, maniniwala ang tao na mga addict kayo. Ganun lang yun. Pinagsasasabi nito. Ana ni Congressman Sandro ang lahat mula sa alegasyong gumagamit ng droga ang Pangulo, ang First Lady at ngayon pati siya. Giit niya, wala itong basehan, walang katotohanan at dininay na nila eh. So paano tayo maniniwala sa denial nila? Pakita ka ng drug test results, sir. For the longest time, yung tatay mo is not denying na nagdodroga siya. Why? Because we're gonna ask for proof that he's not an addict. So ganun din sa iyo, sir. Since you are denying that baseless ito and not true, you should show proof that it is indeed not true. Because until then, this is just a denial. Until then, until wala kayong may pakitang science that you are not an addict, you are not using, probably you're using before but not now, okay lang sa amin kung ngayon di na kayo addict. Okay na, matatanggap na namin na dati kayong addict. Sabi ko nga sa inyo, si Barack Obama umamin yun, gumagamit siya dati. Pero nung presidente na siya, hindi na siya gumagamit. So ganun yun. Kung ipakita nyo lang na hindi kayo mga drug addict ngayon, di tapos ang usapan. Apakadali nito, hindi mo na kailangan pa magpa-press ko, hindi mo na kailangan pang magbigay ng iyong statement. Ang drug test result lang, tapos na yan. Maniwala kayo. Lang mabuting maidudulot sa bayan. Kaya nga raw itong patunayan Ang walang maidudulot sa bayan kung addict yung mga namumuno. mismo ng mga pinsan niyang mga anak ni Senator Amy. Dagdag pa ni Sandro, masakit para sa kanya na ang taong tumulong sa kanya sa pagsisimula niya sa politika ay siya ngayong nagtataksil sa kanilang pamilya. Kasi nga, tinulungan kayo ni Amy para makapasok sa politika, pero anong ginawa nyo? Ikaw, di umano minanipulate mo yung vape. Yung vape industry sa Pilipinas. Ikaw na lang ang may-ari ng lahat. Ayaw mo na yung iba dumidirekta sa mga supplier sa ibang bansa. Gusto mo sa'yo sila kukuha. Lahat ng mga vape na hindi dumaan sa'yo, winawasak ninyo, sinisira ninyo, di ba? Gusto nyo lahat sa inyo. Di ba totoo yan? Totoo ba yan? Hindi ko alam kung totoo yan, pero may nagsabi sa akin na maraming mga nagninegosyo dito sa Pilipinas ng vape na nalugi sila. Bakit? Kasi yung mga orders nila noon direkta sa China, hindi na dumating. Kasi nung pagdating, winasak nyo. Kailangan yung vape industry sa Pilipinas, sa inyo. Kayo lang ang o-orderan ng lahat ng mga nagninegosyo ng vape dito. Totoo ba yun? Di ba nakikita nyo nakaraan pinipison yung mga vape? Di ba? Dati ang pinipison yung mga yung mga coaching mamahalin. Ngayon ang pinipison vape. Kasi nga may monopolyo na ng vape dito sa Pilipinas. Di umano hindi sa akin galing yan. Hindi ba tinulungan kayo ni Amy para makapasok sa politika, hindi magnegosyo, magsilbi, hindi magnegosyo. Tinulungan yung tatay mo, hindi naman kaibigan ni Inday, para maging katandim si Inday para lang manalo. Tapos pagkatapos nun, anong ginawa ng tatay mo? Nag-insersyon ng 100 bilyon. Kayo talaga mga taksil kasi kayo. Pero hindi nagpatalo si Senator Amy. Sa hiwalay na post, binanatan niya ang pamangkin at sinabing gusto lang daw paingayin ni Sandro ang chismis na hindi siya tunay na kapatid ng Pangulo. Kaya hamon ng senadora, magpapa-DNA test daw siya basta magpa-hair follicle drug test ang First Family. Anong sagot nyo? Sabi ni Amy, sige, DNA test ako, ha? Ganun lang naman kasi kasimple yun eh. Meron kang akusasyon sa akin na hindi ako kapatid, papa-DNA test ako, tara. Pero pa hair follicle test ka, ha? Natatandaan nyo, sinabi nila kay Inday, baliw daw si Inday. Sabi ni Inday, tara. Magpapa-psychiatric test ako kahit kakatapos ko lang. Pa-hair follicle test kayo mga congressman. Ano nangyari sa mga congressman? Wala na. Nagsiatrasan. Bakit? Puta mga addict din eh. Siguro. Kasi umatras eh. Di ba?
Umatras sila sa drug test eh. O ito, magpapa-DNA si Aimee. Pa-hair follicle test ka, o okay ka? Siyempre hindi na magsasalita yan. Na-corner na siya eh. Wala yan. Kung usapa, sabi ko nga sa inyo, kung simpleng drug test lang hindi nila kayang gawin, maniwala kayo, ni-expect nyo, iaangat nila buhay nyo. Kayo sa distrito ni Sandro, ini-expect nyo na magbibigay si Sandro ng mga proyekto na kapaki-pakinabang sa inyo? Ulul! Simpleng drug test nga lang eh. Ako na magbabayad kung wala silang pambayad. Mag-ambag-ambag tayo pambayad ng pampa-drug test nila, gawin natin. Kung gaano man kamahal yan, kahit sa milyon pa yan, mag-ambag-ambag, magpa-drug test lang sila. Gagawin natin eh. Pero hindi nila magawa. Bakit? Eh, baka mga adik. Ang Malacanang naman bumanat sa anilay paulit-ulit ng script laban sa Pangulo. Bakit naman daw susunod ang Pangulo sa mga nagsasabing magpa-test siya gayong negative na ang drug test result niya? Plain and simple. Bakit siya magpapadrug test? Meron na siyang negative test noong 2021. Pero ngayon 2025 ang issue. Kaya nga ganyan sila eh. May problema ng ng pagnanakaw sa 2025. Anong ginagawa nila? Sa 2016 tayo mag-imbestiga. Nasa Cebu, yung nabaha, saan sila pupunta? Sa Davao. Doon tayo mag-imbestiga. Nag-imbestiga na sila sa Cebu? Wala pa. Sa Davao, nakapag-imbestiga na sila, pero sa Cebu hanggang ngayon, hindi pa, ang dami namatay doon. So, ganun din sila dito. Bakit pa kami magpapadrug test? May negative result na ng 2020. 2021 pa yun eh. That was 4 years ago. Bakit hindi natin kayang gawin ulit ngayon? Negative naman pala nun eh. Pang 2021. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis. Stress na rin si Gaga, no? Sobrang stress na rin ni Tanga. Sabi ko nga sa inyo, she has to put too many makeup sa kanyang mukha just to look younger. Grabe na wrinkles na ito. Hindi pa naman matanda ito, pero grabe. Grabe rin itong na to. So hindi daw sila magpapadrug test. Again, ako, sa sarili ko, talagang hindi kayo magpapadrug test kasi mga adik kayo. Mga adik! Ito naman, nasagot to isang gago na si Ping Lacson. Pasok, very un-Filipino daw. Very un-Filipino raw o hindi ugaling Pinoy ang ginawa ni Senator Aimee Marcos sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Suspetsya ng ilan, nililihis lang ng senadora ang issue. Nasa front. Anong nililihis yung issue saan? Sige, pakinggan natin. Line ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa Pilipino, naawa ako sa kanya. Naawa ka kay Bongbong? Bilang isang Pilipino, naawa ka kay Bongbong? Magnanakaw si Bongbong, 100 billion insertion, 51 billion yung in-insert. Yung di umanong corruption, naawa ka sa kanya? Putang ina, maawa ka sa amin, ninanakawang kami. Putang ina ka, Ping Lacson, bobo ka talaga. Maawa ka sa kanya? Hindi ba ikaw noong 2022 nagsasabi magpa-drug test siya? Di ba kayo ni Pacquiao nagpapakalat na adik si Bongbong? Kayo ni Pacquiao nagpapakalat nun eh. Tapos ngayon naawa ka sa kanya dahil kaalyado mo na siya? Putang ina, mga traidor talaga kayo. Kapal ng mukha nyo talaga. Tigas na mukha nito ni Ping Lacson, naawa daw siya kay Bongbong. Naawa ka sa mga taong namatay sa Cebu, di ka naawa? Sa mga nawalan ng mga tahanan, hindi ka naawa dahil sa korupsyon, dahil adik yung nagdidesisyon, dahil magnanakaw yung nasa gobyerno, hindi ka naawa doon sa mga tao. Mas naawa ka pa doon sa adik. Di umano ito. Ang nagsasabi nito si Aimee Ini-echo ko lang yung sinasabi ni Aimee. Patunayan nila yung sinasabi ni Aimee hindi totoo. Hanggat di nila pinapatunayan yun, adik ang tingin ko dyan. Oo. Bahala kayo kung anong tingin ninyo, pero ako adik ang tingin ko dyan. Hanggat hindi nila napapatunayan yung sinasabi ni Saldico, hindi totoo na 56 billion yung napunta sa kanya, magnanakaw para sa akin yan. At ramdam daw ni Senador Ping Lacson ang sakit na posibleng nararamdaman ngayon ni Pangulong... Utang na, sakit na nararamdaman. Wala nga, baliwala nga eh. Nakita nyo nga baliwala, di ba? Nagpupunta pa sa kung saan-saan, nag-i-speech pa. Kung talagang depressed yan, makikita mo.
Hindi, nakakatawa pa nga eh. Nagsasasabi nyo, walang pakialam yan. Sabi ko sa inyo, ang isang adik, manggagahasa yan ng lola. Manggagahasa yan ng kapatid. Manggagahasa yan ng nanay. Ganyan ka walang, ganyan ka demonyo ang utak ng isang adik. Tapos maaawa ka dyan, walang pakialam yan kahit anong sabihin mo sa kanya, pogi siya sa paningin niya. Bongbong Marcos, kasunod ng pandalaglag sa kanya ng sariling kapatid na si Senador Amy Marcos. Sa rally ng Iglesia ni Cristo, sinabi ng senadora na dati na raw nagdodroga ang Pangulo. Alam mo, that's very un-Filipino, kasi tayo, Ano yun? Anong very un-Filipino? Tarantado, ang very un-Filipino yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte. That's very un-Filipino. We have our courts here. Pinadala natin siya sa ibang bansa for trial. Putang ina nyo, yan ang very un-Filipino. Ang very un-Filipino, mga boss, yung pera ng taong bayan ninanakaw mo, that's very un-Filipino. Ang un-Filipino is people are requesting for accountability and for a drug test, hindi mo ginagawa because that is not included doon sa public offices, public trust. Yan ng un-Filipino. Mga hayop kayo. magkaaway man yung magkapatid, di ba nalilimit yung usapan within the confines of... Ayan, di ba nililimit yung usapan within the confines of home? Hindi ka nakinig kay Amy. Ping Lacson, hindi ka nakinig kay Amy. Ang sabi ni Amy, bata pa kami, sinasabihan ko na yan. Ang tatay ko, sinasabihan ko na. Kinonfine na nga nila. Amy Marcos is 69 years old now. 69 na siya. Ping Lacson. So ang tagal, for 69 years, itinago nila yan. Itinago niya yan. Sa sarili nilang tahanan, itinago nila yan. Alam nila na adik si Bongbong, bata pa, itinago nila yan. So nilimit nila yung usapan within the confines of a home for 69 fucking years. Anong sinasabi mo? Kaya nga nilabas na to ni Amy because nakikita na ni Amy ang dami nang nadadamay, ang dami nang namatay, ang gulo-gulo na ng Pilipinas dahil wala na sa katinuan yung kapatid niya at di umano yung kapatid daw niya dinodroga ng mga nasa paligid niya. Oh, hindi ba? Anong sinasabi mong pag-usapan within the confines of a home? At 69 years old, sinasabi na nga ni Amy na I've been addressing this with him before. Pag sinusukol ko siya, magbabago na ako. Magbabago na ako. Pinaasawa ko pa nga si Lisa sa kanya para tumino siya. So ina-address nila to noon pa, kaya lang wala talaga, Ping. Sinasabi mong within the confines of a home, tatanga-tanga ka. Hindi ka nakikinig dun sa sinabi ng tao, tapos nagre-react ka. Or at most, minsan, binubulong sa mga kaibigan, but not in front of hundreds of thousands of... Bakit sinabi yan ni Amy in front of hundreds of thousands of Filipinos? Kasi presidente siya ng Pilipinas and he is the president of the whole country na merong 119 population million. So kailangan niyang sabihin talaga sa taong bayan na malaki problema natin. The reason why we are in this situation because we are being governed by a person which is sick. Sakit. May sakit sa utak yung natin. Yung namumuno sa atin. And I have to tell you this kasi nga, you have to brace yourselves. Kasi in the future, if we are still being governed by this person, mas marami pang problemang pwedeng dumating sa atin. Yun yung sinasabi niya. That's why sinabi niya ito dyan sa harap ng pagkarami-rami ng tao. And nagpunta nga yung mga tao dyan para maglabas ng kanilang sama ng loob sa gobyerno. So nilabas lang din ni Amy Marcos yung kanyang sama ng loob at sinabi na, putang ina yung mga nakapaligid sa kapatid ko, puro adik, puro magnanakaw. O yung kapatid ko, ang bait-bait niyan, matino naman tao yan, pero putya nilulong nila ng sobra. O tapos, anong nirereklamo mo? Ikaw talaga, Pingo, hindi ka marunong. Filipinos. Especially in a religious gathering. Wala raw nakikitang motibo si Lacson kundi politika. Ito naman ang pahayag dyan ni Senate President. Walang nakikitang motibo. Yun na nga yung motibo niya. Ang motibo niya is marami nang namamatay, sir, dahil sa maling desisyon ng isang adik na presidente. Dahil nga yung mga nakapalibot sa presidente, puro demonyo.
Kaya ini-expose ni Aimee na sinasabi na nga ni Aimee na hindi mo na kayang ayusin itong mess na ginawa mo. So I think it's better for you to just step down. Let's just go home and magpagamot ka na. Di ba ibig sabihin mahal niya yung kapatid niya? Kasi kung sinabi niya na let us jail Bongbong Marcos, let us bitay Bongbong Marcos because of what he's done to the country, wala man siyang sinabing ganun. Ang sinabi niya, tara na ading, uwi na tayo, aalagaan kita, magpagamot tayo. So, concerned siya sa kapatid niya and at the same time, concerned siya sa bayang Pilipinas. Kaya nga, sinasabi niya na yung kapatid niya is not fit to become president even if ako yung naglagay sa kanya dyan, ang laki ng kasalanan ko. Pero sa nakikita ko ngayon, palala na ng palala, masyado ng malala. Iba na siya magsalita, utal-utal na, palabo-labo na kung ano-ano na yung sinasabi. Enough is enough, tama na. Pagod ka na, may sakit ka, umuwi na tayo, namamatay yung mga Pilipino. That's the whole point. Tito Soto. Could be the defining moment of her political career. Sabi naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kung totoo ang sinasabi ni Senator Aimee, kailangan malinawan ng taong bayan. True. Kailangan malinawan talaga ang taong bayan kung totoo itong mga issues na ito. Oo, whether totoo or hindi itong mga sinasabi ni Aimee, they have to show proof that it is not true. Lalo raw tumindi ang kanilang panawagan na magpa-drug test ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Ang Akbayan Party List naman gusto nang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Yung mga usaping pampamilya raw ay hindi dapat nakakaapekto sa bayan. Pati si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon naman nagalit din kay Aimee. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Gago, sira na. Matagal na sira, Gadon, parang ulo mo. Sira na pamilya niya, matagal na. Magnanakaw ang tatay niyan, magnanakaw ang nanay niyan eh. Plunderer ang nanay. Nakasuhan at nasintensya ng Sandigang Bayan, magnanakaw ang nanay niyan. Ang tatay magnanakaw din. Sira na pamilya talaga niya. Putang ina, parang mga ulo niyo, sira na din. Nagsasasabi mo na naman dyan, tulog ka na. Ipinagtanggol din ni Gadon ang First Lady na inakusahang nagdodroga umano. Wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa niya. Oo nga. Kaya sinabi na nga niya sa kwento eh. Wala nga sa posisyon. Bata pa sila noon. Pinakasal ko nga kasi nga, putang ina, wala na sa hulog tong kapatid ko. Baka sakaling tumino. Hindi nga tumino, lalo lumala eh. Sige ka doon, nakikialam ka, di ka naman kano-ano. Putang ina ka, di ka naman nila kilala noon eh. Ngayon ka lang naman nila naging kakilala eh. Wala ka namang kwentang tao noon. Huwag ka naman makialam, di ka naman kapatid. Para kang si Claire Castro eh. Mas magaling ka pa sa ate eh. Problema ng pamilya yan, pinakikialaman nyo. Pabayaan nyo sila mag-away-away. Alam mo, Larry Gadon, ito na lang ang ano mo. Putang ina to si Aimee Marcos, sinungaling to eh. Bongbong, lika, pa-drug test tayo. Ganun lang mga simple yun eh. Kahit anong bula ng bibig mo dyan, mamatay ka sa kakamura mo dyan, walang magagawa yan. Bakit? Iisipin ng tao, addict talaga si Bongbong hanggat hindi siya nagpapadrug test ulit. Yun ang i-advokasya mo. Yun ang pumunta ka kay Bongbong, total, wala ka naman ng trabaho. Hindi pala, malaki pala trabaho, malaki kinikita mo sa gobyerno. Hindi ka naman na abogado, punta kay Bongbong. Bongbong, lika na, putang ina nitong ate mo, tarantado talaga eh. Magpa-drug test tayo ngayon din para masampal natin ang katotohanan itong mga putang inang mga pati mga barateros na to na naniniwala kay Aimee. Di ba? Kasimple-simple, Larry Gadon, iyak ka nang iyak dyan eh. Senator Aimee Marcos. Di ba abogado ka? Di ba pag abogado kailangan puro prueba? Anong prueba? Walang prueba yung sinasabi mo kahit na bumula bibig mo. Kahit sumabog yung ilong mo. Walang ano yan, walang kwenta yan. So long as hindi kayo nagpapakita or as long as hindi kayo nagpapakita ng prueba na hindi addict si Bongbong, addict sa amin yan. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Aimee? Nandun dyan pa rin. Ikaw ang wala ng utak. Kaya nga na-disbar ka 2 beses pa. Tingin ni Gadon, nag-iingay si Senator Aimee dahil malapit na raw kumanta ang umano'y bagman ng senadora. Wala, malapit nang kumanta yung bagman niya. Putang ina, ang may kumakanta na nga, puro sa inyo eh. Kinakanta na si Saldico, kinanta na ni Saldico si Romualdez, kinanta na si Bongbong. Tapos sasabihin nyo, malapit nang kumanta. Putang ina niyan.
Lapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo. Gago! Kahit contributor si Diskaya sa campaign niya, kinuha nga ni Bongbong yan sa ticket niya, tanga. Si Bongbong nga nagpatakbo sumumpa pa sa kanya yan Nung tumakbo sa Pasig yan. Bobo, iano mo lang, ipapahamak mo lang lalo si Bongbong. Diyan sa mga kaututan mo. Wala pang bagong pahayag tungkol dyan si Senator Amy Marcos. Yan na, di ba? Ang init ng mga balita. Mainit ang mga balita, mga bossing. Grabe, umaatikabo. Oo, at talaga namang nakakahiya ang mga nangyayari ngayon. Ako, napahaba yung vlog ko. Pag-uusapan natin ulit mamaya yung iba pa nating mga nakalap ng mga balita. Mabuhay ang bayang Pilipinas, huwag tayong hihinto, huwag tayong titigil sa ating pagbatikos. May pag-asa pa ang Pilipinas na uutot na sila. Kaya kita nyo, kaliwat kanan na yung mga dumidepensa sa kanila kasi nga hindi na nila kayang depensahan yung mga sarili nila. At unti-unti, ang Diyos ay gumagalaw. Sama-sama tayong magdasal na magtuloy-tuloy ito. Malay mo. Malay mo naman, di ba? Isa sa mga susunod na mga araw, yung inaantay natin, inaasam-asam natin na katiwasayan sa Pilipinas, makamit na natin. Mabuhay kayong lahat. Salamat sa panonood. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala